Sa ibang balita, binasura ng Sandigan Bayan ang apela ni Senador Jinggoy Estrada para madismiss ang kanyang mga kasong graft, kaugnay ng PDAF o Priority Development Assistance Fund scam. Hindi kinatigan ng korte ang mga argumento ng senador, lalo't ipinakita raw ng prosekusyon na sapat ang ebidensya para ituloy ang kaso. Nakatutok si Salima Refran. Hindi pa rin lusot sa kanyang kasong katiwalian sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng pork barrel scam. Binasura kasi ng korte ang apela ni Estrada sa nauna ng pagbasura ng Sandigan Bayan sa hiling niyang ma-dismiss ang mga kasong graft laban sa kanya kaugnay ng 200 million pesos na kickback umano mula sa PDAF o Priority Development Assistance Fund na idinaan sa mga NGO ni Janet Napoles. Ayon sa 22 pahinang resolusyon ng Special 5th Division, walang nakitang sapat na dahilan sa apela para baguhin ang naunang desisyon na ibasura ang demurrer to evidence ni Estrada. Sabi ng korte, hindi raw porket na-dismiss na ang plunder case laban kay Estrada ay otomatikong madedismiss din ang graft case laban sa kanya, tulad ng kanyang iginigiit sa kanyang motion. Ipinakita umano ng ebidensya ng prosekusyon na may prima facie case laban kay Estrada para makakuha ng verdict of guilt sa puntong ito ng trial. Git ng korte, paulit-ulit na pinili ni Estrada ang ilang implementing agencies para mapondohan ng kanyang PDAF noon. Direkta rin umano ang pag-iendorso ni Estrada sa mga NGO ni Napoles bilang tagapagpatupad ng mga hindi naman ikinasang proyekto. Mismong endorsement letters umano ni Estrada ang nagdadawit umano sa kanya sa krimen at hindi kinatigan ng korte ang argumento ni Estrada na rekomendasyon lang ang mga ito. Binigyang bigat ng korte ang testimonya ni Ruby Tuason na aide ng ama niyang si dating Pangulong Joseph Estrada. Ipinaliwanag raw ni Tuason ang modus ni Napoles at ilang pagkakataong nag-deliver ng pera kay Senador Estrada sa mismong Senado at sa bahay nito. Binanggit rin ang testimonya ng whistleblower na si Ben Hurluy patungkol sa mga endorsement letter ni Estrada na pinirmahan sa pamamagitan ng aide nitong si Pauline Labayet. Dahil tuloy ang pagdinig, mabibigyan ng pagkakataon si Estrada na magpresenta ng sariling ebidensya para sa 11 counts of graft. Hiwalay ito sa kasong plunder kung saan pinawalang sala siya at sa 1 count of direct bribery at 2 counts of indirect bribery kung saan convicted na siya o nahatulang guilty. Kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Estrada. Samantala, nahatulang guilty sa 13 counts ng money laundering si Janet Lim Napoles sa desisyon ng Pasig Regional Trial Court kaugnay pa rin ng pork barrel scam ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Hanggang 14 na taong pagkakakulong sa bawat count ng money laundering ang parusa kay Napoles na inatasan ding magbayad na mahigit 94 million pesos na multa. Maaari pa niyang iapila ang desisyon. Si Napoles ay nakakulong ngayon sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Sinusubukan pa naming kunin ang kanyang pahayag. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.